Hello, ako si Kuya Nats, ang Kuryente Nats. Ang paksa natin ngayon ay paano mag-size ng circuit breaker at conductor para sa aircon. Sa comment section sa isa sa mga video ko ay nagtanong si Annette Emia paano ba raw mag-size ng circuit breaker para sa aircon at saka sa ref. Naisip ko, ang gandang tanong nun dahil ang dami nagkakamali sa pagsa-size ng circuit breaker at conductor. Gagawin nila, titingnan nila, hanapin yung horsepower rating ng air conditioner, saka pupunta sa motor table, hahanapin yung FLC. Pag nakuha na yung FLC, gagawa na ng calculation para sa conductor, 125%, at para sa circuit breaker, gagamitin yung 250%, kung hindi man, yung 175%. Pinadali na ng PEC ang pag-calculate o ang pag-size ng circuit breaker at ng conductor. Hindi na kailangan ng calculation. Gagawin mo, pumunta ka lang sa gilid ng condensing unit, hanapin mo yung nameplate. Pag nakita mo yung nameplate, basahin mo yung minimum conductor ampacity at saka yung maximum circuit breaker rating. Yan. Pumili ka na ng size ng conductor mo at saka ng circuit breaker. Yan lang ang kailangan mo. Walang calculation. Mas pinadali, mas pinaganda. Patakaran niya ng PEC. Ewan ko nga ba bakit parang nasa harap mo na, pinasa mo na, hindi mo pa rin ginawa. So, yan ano. Magpapakita muna ako sa inyo ng isang video bago natin ituloy ang paliwanag. Ito ay condensing unit ng split type air conditioner sa Pilipinas. Ayan, puntahan natin yung nameplate. Okay. So, makikita niyo riyan yung minimum circuit amperes, 14 amps, at saka maximum overcurrent amperes, 20 amps. Yan o. Simple-simple lang mag-size ng conductor at saka ng overcurrent protective device dito sa mga aircon ngayon. Hindi na kailangan yung mga computation sa 4.40 dun sa section ng paano mag-size sa air conditioner. Kasi ito na, pinadali na, manufacturer nang gumagawa niyan para sa atin. Ang maximum na overcurrent device natin, 20 amperes. Pero tingnan nyo kung ano kinabit dito. Ha? Puntahan natin. Yan o. Puntahan natin yung device na kinabit dito. Ayan o. 30 amperes. O, may napo na ba kayo kung mali o hindi? Violation ano. Kasi sabi 20 amps lang pero ayan o. 30 amperes ang nilagay. Sa makatwid, merong mali sa ginawang overcurrent protective device. Medyo sablay ang short circuit protection nitong air conditioner na to. Yan. Wala sa tamang hulog ayon sa rules, sa mga standard rules. Okay, yan sana gusto nating baguhin. Ayusin ang pagkakabit ng overcurrent protective device sa ating air conditioner. Okay? Samantalang, pag tiningnan ninyo ang ating minimum, ang tiningnan nyo ang minimum current amperes, 14 amps. So, ano ibig sabihin? Pwede na ang number 12 AWG. O, ayan o. Nakikita nyo to? Yun lang. Ang masaklap dito, puti ang ginamit. Dapat itim. O kaya ibang kulay. Wag lang puti. Kasi ang puti para sa neutral. Isa pa, yung ginamit na conduit, hindi para sa outdoor. So, ayan. Wala nang protection ngayon itong ating itong ating conductor. So, daming mali Yan. Kaya, nagtuturo tayo ng tamang paraan sa pagkakabit o pagsasize ng conductor at saka ng overcurrent device sa air conditioner at sa ibang mga devices.
Okay? Dahil sa ganyan, wala nang proteksyon ito. Isang araw, pagka pati yung conductor nabalatan dahil exposed sa araw, baka ang ginamit dito hindi hindi sunlight resistant. Ito naman ang magagato yung ano nito, ayan oh. Kawawa na yung ating conduit. Yan ang mga mali niyan. 4.40.1.4 Marking on hermetic refrigerant motor compressor and equipment. Multi-motor and combination load, yung ating aircon. O, anong sabi? Merong nameplate na ang nakasulat sa nameplate, yung maker's name, voltage rating, frequency, number of phases at ito. Minimum circuit conductor ampacity and maximum rating ng circuit breaker. Pipili tayo ng conductor natin na may ampacity hindi liliit sa minimum circuit conductor ampacity. At pipili tayo ng ating circuit breaker na hindi lalaki sa ang rating sa maximum rating ng circuit breaker o fuse na nakasulat sa nameplate. Yan. Ito, hindi yan display lang doon para maraming nakasulat. Hindi. May gamit yan. So, yan ang pampadali natin ng pagsasize ng circuit breaker at saka ng conductor. Yun, ganun kadali. Kasi, yun na nga, ni-require na ng PEC ang manufacturer, hindi yan display lang. Katulad nito, oh, hindi rin yan display. Gagamitin ko yan para magpaliwanag sa ibang anggulo naman ako aatake. Ganito. So, paano ba yan? Circuit component selection. Ibig sabihin, itong chart na to, pipili tayo ng conductor at saka OCPD. Meron tayong 5 category ng circuit type. Continuous, ibig sabihin, 3 hours or more ang gamit ng kuryente ng load. Hermetic motor compressor, yung aircon, tsaka mga refrigeration equipment. Non-continuous loads, yan yung 3 hours or less lang ang gamit. Motor, tsaka cord and plug. So, yung mga category na yan, para makapili tayo ng conductor size at saka circuit breaker, ito ang technique ng pagpili. Yan. O. Itong continuous load at saka non-continuous load, at saka cord and plug, meron na tayong video niya na ginawa. So, dadaanan ko na lang ng mabilis yan dito dahil ang topic lang naman natin, ito yung mag-size ng aircon at saka refrigerator eh. So, yun. Ang pangalan ang title nung video ay Walang 80% Safety Factor, Part 1 tsaka Part 2. So, bilisan lang natin. Yung pag alam natin ang value ng continuous load, multiply lang natin yan sa 125%. Makukuha na natin yung conductor size natin at saka yung circuit breaker size natin. At kung hindi siya lalanding sa standard size, ito, yung next higher size, ang ating rating. Talon tayo, dito tayo sa non-continuous load. Pag alam natin yung value ng load, yun na rin ang value ng conductor ampacity at saka ng circuit breaker rating. Ganon din, kung walang standard size, talon tayo doon sa next higher size ng circuit breaker. Cord and plug, medyo may dalawang subcategory yan eh. Yung equipment fastened in place at saka yung equipment not fastened in place. Mahaba eh. So, panoorin nyo na lang yung video. Ang pinaka takeaway dito, yung size ng circuit breaker dapat hindi mas mababa sa value ng size ng load. At saka yung ampacity ng conductor dapat hindi mas mababa sa rating ng circuit breaker. Yon. Ngayon, pumunta naman tayo dito sa motor. Wala masyado tayong makakatas dito. So, ang ating paliwanag dyan, pupuntahan muna natin yung motor nameplate, kukunin natin yung horsepower rating, tapos pag meron na tayo ng horsepower rating, pupunta tayo sa PEC. Titingnan natin yung motor table.
Tapos, doon, hahanapin natin yung FLC, yung full load current. Mula dyan sa full load current, makakapag-calculate na tayo ng ating conductor size at saka circuit breaker size. Para mabilis, gagawa na lang ako ng synopsis paano mag-calculate. Ito. For motor calculations, use FLC for conductor and circuit breaker. Para sa conductor, multiply lang natin by 125% yung FLC at yung circuit breaker para makuha natin ang rating, multiply natin sa 250% yung FLC. Yun namang overload na device na ikakabit natin sa motor, hindi natin gagamitin yung FLC, gagamitin natin yung nameplate current rating para sa overload. Yun nga palang nameplate current rating, percentage yan ng full load current. So, mas mababa. Puntahan naman natin itong aircon. So, ganyan lang, para madali buhay. Yung minimum circuit ampacity, yung conductor size. At saka yung maximum rating ng nasa nameplate na nakasulat doon, yun ang ating minimum o maximum na pwedeng gamitin na circuit breaker. Pero may computation din yan pero gamitin na natin ito, mas madali. Anyway, pakita ko sa inyo yung synopsis ng paano mag-compute. Ayan, for motor compressor calculation, use rated load current. Yan. Conductor ampacity, 125% ng RLC. Circuit breaker rating, 175 ng RLC. So, yan. Pareho sila sa conductor sizing, magkaiba sila sa circuit breaker sizing. Dito sa isa, gagamit ka ng FLC, dun sa isa, gagamit ka ng RLC. Yun. Ito. FLC versus RLC. Full load current is used for motor. Rated load current is used for motor compressor sa pag-calculate. Ito ang nakita kong definition ng FLC sa Industrial Motor Control na libro. FLC, largest current motor is designed to carry at full load. Nameplate current rating, yung nakalagay sa nameplate din ng motor, is based on percentage of FLC. Rated load current results when motor compressor is run at rated voltage at rated load and rated frequency. Yan. Actually, hindi ko naintindihan yung mga yan. Kaya, hindi ko maipapaliwanag sa inyo yung FLC tsaka yung RLC. Stick na lang tayo rito. Ang idea ko ay mas mababa ang value ng RLC kaysa FLC. Kaya hindi ito pareho. Bago ko ginawa ang video ito, nag-surf din ako dito sa YouTube. Dun sa mga... Ang topic ay paano mag-size ng circuit breaker sa aircon. Lahat sila nagsimula sa horsepower rating ng air conditioner. Saka pumunta sa motor table, kumuha ng value ng FLC. Yun. Saka tumalon ngayon dito sa aircon calculations. Ginamit yung FLC sa halip na RLC. Ito yung rule para sa aircon. Rating for individual motor compressor. Yan, 4.40.3.2a. Select a circuit breaker with maximum rating of 175% rated load current or branch circuit selection current, whichever is greater. Yan, lalong gumulo. Meron pa tayong branch circuit selection current. If not enough, use 225%. Para naman mag-calculate tayo ng conductor size, ng ampacity. Conductor shall have an ampacity not less than 125% rated load current or branch circuit selection current. Nasa 4.40.1.2 rin yung
parang description ng branch circuit selection current is the value. Mahaba medyo isang buong paragraph, di ko rin naintindihan Pero ang takeaway dun sa huling sentence, the value is equal to or greater than marked RLC yan. So, ngayon ganito, mas gusto ba nating mag-compute ng value para makuha natin ang size ng circuit breaker at saka ng conductor? O pumunta na lang tayo sa nameplate? Total, rule din yan sa PEC, 4.40 for 1.4. Common sense na lang. May rule tayo para sa motor, sa Article 4.30. May rule tayo para sa air conditioner at saka mga refrigeration equipment, Article 4.40. Pag pinaghalo natin yung mga values para dito, tas i-compute natin dun, samantalang meron din naman siyang sariling values, parang may mali. Mali talaga. Itong mga continuous load tsaka non-continuous load, nag-overlap yan sa cord and plug, sa motor loads, sa hermetic compressor loads, nag-overlap sila. May mga exception kasi. Ang hindi lang mag-overlap, motor at saka compressor, meron silang sarili at unique kanyang style at technique ng pag-compute ng size ng overcurrent protective device. Kasi kahit itong motor, nasa loob yan ng selyadong container tapos may pumapasok na mainit na refrigerant Yung gumawa ng mga rules na ito, siguro kinonsider yung pagkakaiba nung motor na nasa loob ng hermetic compressor kaysa dito sa motor na nasa labas, nasa atmosphere. Kaya gumulo ng gusto Dahil mag-uumpisa rito, tas pupunta ron. Tas hawa-hawa na tayo, pati nga engineer nagkakamali O ito, papakita ko sa inyo. Kaya masyadong gumulo. Ito, sa sample load calculation, example D2, merong 1 horsepower room air conditioner na 2,300 volt amperes ang kanyang volt amperes. Pero na mag-compute na ng service equipment para ilagay na yung size ng main breaker, pumunta siya sa 4.30.4.2 para computein yung load value na idadagdag dun sa service equipment. Nilagay niya 300 tsaka 250. Value para saan? Motor table ito Tapos ang rule na ginamit niya 4.30.4.2. Pang motor. Hindi pang air conditioner at saka refrigeration. Yan. Kaya gumulo. Nasa PEC mismo, yung engineer na gumawa ng calculation, 4.30.4.2, kumuha rito, tapos nilagay doon. Sunod-sunod na rin yung ibang bumasa nun, gumaya na rin. Paano naman yung rule na tunay? 1.75, ang ginamit niya, 250. Pati ako, napapakamot ng ulo. So, hindi na lang nagsasalita yung ibang mga engineer na nakabasa. Kasi, mas may value yung totoong rule kaysa dun sa computation na ginawa dun sa likod. May mga proponent nagsasabi, full load current, rated load current, pareho lang yan. At saka yung 175% na multiplier at saka 250% na multiplier, parehas lang yan. Yun din ang landing yan. Gagana rin yan. Oo, habang gumagana. Pero, pagka nasira, nagkaroon ng aberya, may nasunog, may nasaktan, napatunayan, mali yung pagkaka-size ng circuit breaker, kasalanan mo yan. Isa pa, ito 4.40.1.6a,
para daw sa aircon at refrigeration equipment, yung rated load current nakamarka sa nameplate. Yan. Tapos, yan ang gagamitin mo para ma-determine mo yung ampacity ng conductor, ito. At saka yung short circuit and ground fault protection. Yan. So, yan ang sinabi natin sa umpisa. Ganito lang. Simple. Ang full load current, kinuha at galing sa motor table. Yan. Dito kinuha. Ang rated load current, kinuha sa nameplate. Magkaiba yan. Kung sa akin lang. Magkaiba kasi ang pinanganakan ng pinanggalingan yan eh. Oh, hindi pareho yan. Isa pa. Sabi, eto, pinakita natin kanina. Kung magkakalculate tayo na gagamitin natin yung rated load current, ganyan ang gagawin natin. 125% ng rated load current at saka sa circuit breaker, 175%. Hindi FLC. Rated load current ang gagamitin natin. Kaya tingnan natin kung tama ito. Naalala nyo yung pinakita nating air conditioner nung sa umpisa. Yung, kinuha natin itong mga values na to sa nameplate. Ito. From nameplate, RLA, minimum current, maximum overcurrent amperes. Ayan o. Ayan ang value, 11.5, 14 at 20. Ngayon, pag nag-calculate tayo sa conductor size, 1.25 times 11.5, 14.375. At para sa circuit breaker, eto. 20, labas. Ang lapit, oh. Yan, oh. So, totoo, ginawa na ng manufacturer sa atin yung dapat na calculation na gagawin natin. Yan. Saka, isa pa, yung mga, pag may pagkakataon kayo at may nagturo sa inyo na mag-uumpisa muna sa horsepower, tapos punta sa table, kukunin yung FLC, mukhang may mali ka agad. Kasi, binasa nila ito, papakita nila sa iyo yung buong section. Pero, ang masama, may selective reading, yung 4.40 for 1.4, tsaka itong 4.40 for 146. Hindi nila babasahin. Parang merong selective reading. Nasama tayo dun sa bandwagon kasi nga, yung pinakita ko sa inyo, yung example D2 sa libro. May nagbabasa naman ng PEC. Kaso, nahawa na ron eh. Alam nyo, mali yung ginawang computation na yun eh. Kinokorek nga ng ibang mga engineer, yung mga nagbablog na may advisor na engineer. Umuulit sila ng video eh dahil sinunod nila yung patakaran nung ginawa nung nasa likod ng PEC eh. So nagdo-double sila ng video, umuulit. Kaso, ang pagkakamali nila, FLC pa rin ang ginamit nila. Iyon. Dito sa chart na to, sinulat ko na rin yung mga article at saka section kung saan nyo makikita yung component selection na technique. Ayan nakasulat na riyan. Mako-cross-examine ninyo kung tama yung interpretation ko sakaling makapunta kayo dun sa mga section tsaka yung mga article na yan sa PEC. Ngayon, ang kulit ko kaya humaba. Pero kasi, hindi ko lang pinakita sa inyo how to size circuit breaker at saka conductor. Gusto ko rin pakita sa inyo how not to size yung circuit breaker at saka yung conductor para sa ating air conditioner at saka refrigeration equipment. Ang sunod na tanong, paano naman yung mga room air conditioner? Ganyan din ba natin isa-size yan? Eto, punta ulit tayo sa Philippine Electrical Codebook. Nga pala, kung gusto ninyong i-check din yung paano mag-compute ng minimum circuit ampere, circuit ampacity at saka maximum rating ng circuit breaker, eto, sinulat ko yung section for conductor, ito 4.44. Diyan nakalagay yung 125.
At saka for circuit breaker, ayan oh. Actually, 175, pag kulang pa, pitik pa rin ng pitik yung ano nyo, yung circuit breaker, pwedeng 225 ng rated load current. Yan. O balik na tayo dun sa air conditioner na room air conditioner. Yan. Meron para sa room air conditioner. Ito 4.40, 0.7.1. Yan. Room air conditioner should be considered as an appliance. Swak na swak. Hindi na natin kailangan masyado ang mga calculation. Oh, bakit? Meron lang requirement dun sa room air conditioner. Unang-una, cord and plug connected equipment. Siya yan. Pagka yung air conditioner nakitaan na natin ng cord and plug, hindi natin kailangan yan. Pangalawa, RLC shown on nameplate. Pupunta lang tayo sa gilid ng air conditioner. Yun. Makikita natin may nakasulat ng RLC. Rating not more than 40 amperes. Aircon na ang laki 40 amperes o mas maliit. Yan. Rating of circuit breaker not to exceed conductor ampacity of receptacle, not to exceed conductor ampacity or receptacle rating. So, yung circuit breaker na pag susuksukan natin, match siya dun sa conductor ampacity, dun sa size ng conductor at saka dun sa receptacle rating. Pag 30 amperes yung ating circuit breaker, 30 amperes din yung ating receptacle, pang 30 amperes din yung ating conductor. Yun ang ibig sabihin yan. Pagka ganyan, titingnan na lang natin yung RLC dun sa nameplate, yun ang size ng ating circuit breaker. Okay? Tapos, eto pa. Yung sinasabi kong nag-o-overlap kanina, nag-o-overlap sila, na ito, pwedeng mag-overlap sa cord and plug branch circuit. Eto yun, no? Yan. Pag yung room air conditioner natin ay individual circuit, ibig sabihin SPO, isang suksukan na ganun. Mark rating, yung nakita natin sa nameplate na RLC, mark rating shall not exceed 80% of yung circuit breaker natin, yung circuit breaker rating. Yan, ito. Yung circuit breaking natin, yung circuit breaker natin, yung mark rating, hindi sosobra sa 80% ng size nitong circuit breaker. O, where no other loads are connected. Kasi nga, SPO, special outlet, nag-iisa. Kapag 4.40.7.3C, yung mababasa nating mark rating shall not exceed 50% nung rating ng circuit breaker where lights and other loads are connected. Yan. So, lumalabas, appliance load nga ito. Papasok siya dun sa rules ng cord and plug branch circuit. Yan. Yan ang rules dyan. Itong rules na to, pa-apply natin dito. May exception naman eh. Na, pag binasa nyo itong article, mababasa nyo yan eh, sa ano pa lang, 1 or 2. Yung 1.1 or 1.2, nandun yan. Okay? So, ang haba. Pero, sana may paraan ako para mas madaling ipaliwanag sa inyo. Pero, ganyan talaga eh. Ang dami nga nagkakamali eh. So, kaya humaba yung video ko. Pero, dun sa mga bagets, dun sa mga bagito, kalimutan nyo na yung calculation na yan. Nag-uumpisa pa lang kayo, ito na lang tandaan ninyo. Munta kayo sa gilid ng condensing unit o nung air conditioner. Sipatin ninyo kung may RLC, minimum current ampacity, at saka maximum circuit breaker rating. Ayos na tayo. Sa motor na lang tayo mag-compute, mag-solve. Okay? Maraming salamat sa pagtsatsaga manood nito. Humaba. May effort din gumawa ng video.
So magre-relax muna tayo. Dito tayo sa gallery. Daming makikita. Like nyo at mag-subscribe kayo sa aking channel. Share nyo na rin sa iba para malawak ang aking marating na audience. Thank you.